Panoorin naman natin itong patungkol naku. Ay nako. Ayoko sana pag-usapan to kasi malapit sa puso ko ang mga nakikipaglaban dito sa NPA pero palpak kayo eh. Kasi ganire, itong meron dalawang aktivista na nawawala noong una. Ito yung yung parang nangyari. Nawawala nung una. Tapos after how many days, sinabi ng AFP na sumuko sa kanila. Etong mga aktivista na ito. Tapos sinabi nila sumuko na sila at nagbalik loob sa gobyerno. Ito ginawa. Pinresinta sa media. Pagpresenta sa media, biglang bumawi yung aktivista. Biglang sinabi na dinukot sila ng militar. Kinawawa sila ng militar. Sabi ko nga sorry ha. Alam nyo, feeling ko kasi, sa totoo lang ha, sabi ko nga sa inyo, meron tayong mga kilalang mga sundalo, mga military officers. Hindi naman nila ugali yung magpa-presscon. Sila yung, alam mo yun, hindi sila mahilig dyan. Ang mahilig dyan, itong NTF-ELCAC, sabi ko sa inyo, minsan talaga palpak yung mga kinukuha nyo. Last term nga ni PRRD, yung mga may ingay dyan, tanggalin nyo na. Palpak ho yung mga may ingay dyan. Tapos ngayon, wala na nga yung maingay, may natira pa. Tapos, ewan ko, panoorin nyo ito, nabibwisit ako sobra dito. Pasok. Nabaliktad ang militar sa mismong press conference na ipinatawag ng gobyerno nang akusan sila ng pagdukot sa dalawang nawalang aktivista. Idinetalye pa ng dalawa nang iharap sila ng gobyerno kung paano raw sila isinalang sa tactical interrogation at pinahirapan. Taliwas po yan sa inilabas na video ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na tumakas ang dalawa sa grupong AKAP-Ka at tinutukan yan lahat ni June Veneracion. June? Mel Emil Pia, sa unang pagkakataon ay humarap sa publiko ang dalawang environmental activist na nawala sa Bataan. Inilutang sila ng mga opisyal ng pamahalaan dito sa munisipyo ng Plaridel, Bulacan para daw magkaliwanagan. Pero anong nangyari? Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbumerang ito. Hindi namin na magsalita ngayong araw. Sa press conference na ipinatawag mismo ng gobyerno at militar, para sana pasinungalingan ang paratang na dinukot nila ang mga environmentalist na sina Jonila Castro at Jed Reyana Tamano. Dinukot ba kami o kung sa kami, voluntaryo kami sumurrender? Nagkagulatan nang magsalita ang dalawa. Ang totoo po dinukot kami ng mga militar sa Kainangban. Napilitan din kami na sumurrender. Dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Kasapi ang dalawa ng grupong AKAP-Ka na kontra sa reclamation project sa Manila Bay na nakakaapekto rin sa Bataan kung saan sila napaulat na nawala. September 2 ng gabi daw sila dinukot ng militar at isinakay sa van habang nakapiring. Naglalakad lang po kami sa kalsada nung meron pong dumukot sa amin. Tumigil pong SUV sa harap namin. Tapos dinukot po kami. Tapos pinilit kami kasamahin sa kanila. Grabe kapalpak ko nito. Grabe ho kapalpak nito. Alam mo kung bakit ako naiinis? Kasi hindi naman ugali ng militar magpa-press-con eh. Ngayon ko nga lang nakakita na nagpa-press-con sila. Usually tinatago talaga nila yan. For whatever reason. Alam ng mga militar kung gaano katuso, kaahas itong mga to. Hindi ko maintindihan bakit hindi nila na-discern simulat sa poll. The mere fact na inilabas nyo yan, yan isang malaking kapalpakan. Pasensya na ho Mahal ko mga militar, mahal ko ang ating mga kasundaluhan. Pero ewan ko, feeling ko nagpadala kayo sa mga sibilyan sa NTF-ELCAC eh.
Binuyo kayo na magpa-press con para magbida-bida. Ayan tuloy. Nag-boomerang sa inyo. Isipin mo pinresent mo sila para sabi mo hindi dinukot. Na andi dito katabi yung commander na tapos biglang sasabihin. Alam mo, ako yung nabastusan eh. Sa totoo lang, kung ako yung commander, siniko ko yung sa baba. Ginanong ka ng konti. Tapos, eto, yung MC, ewan ko kung bakit yung MC natin, isa pang inutil ho ba yan? Ano bang sana nag-bat-in na kagad. Simula pa lang, pagbitaw pa lang na kami po ay dinukot, pasok, patayan ng mic. Hindi na binigyan ng chance ang mag-speech pa, magpaawa, magpa-victim pa sila. Yun po yung totoo. Akala po namin sindikato. Nagpalit pa sila pagkatapos ito magsalita, pinagsalita pa. Baka naman kasangkot yung yung hindi kaya kasangkot yung host dyan. Tama kayo. Parang ipinahiya ninyo si Vice President Sara Duterte sa ginawa ninyo. Tandaan ninyo ko-chair si Vice President Sara Duterte. Tapos ganyan ang trabaho ninyo. Isa kayong malaking kahihiyan. Pasensya na NTF-ELCAC pero palpak ko talaga eh. Kahit anong gawin natin, palpak ko talaga. Pero kilala po nila kami. Isinalang daw sila sa tactical interrogation at pinahirapan umano. Tapos yung mga kamay namin, pinipilit kami magsalita, pinabantaan yung buhay namin, pati mga pamilya namin. Yun yung Ayan nila, o. yung iba. Bakit niyo ba pinagsalitan tuloy-tuloy? Alam mo, ang daling pindutin ng mute. O ito, halimbawa, ito. Ako po si Banat ba, isa po ako. Ako, pogi po. Ay, mali, pogi. Ano? Pogi po talaga ako. Diba? Kung hindi totoo, i-mute nyo na kagad. Ang bihira kayo, oh. Na 78, part ng 78, ID, yung iba member ng SAP. Yun yung mga pakilala nila. Sabi ni Junila, pinalabas lang daw ng militar na sumuko silang dalawa. Hindi rin namin ginusto na magpunta kami sa kustodya ng mga militar. Hindi rin totoo. At ako naaawa kay, dun sa Lieutenant Colonel na yun. Naaawa po ako. Kasi parang siya tuloy ang napahiya dyan. Alam ko talaga hindi gawain ng militar yan eh. Yung press con, hindi nila gawain yan. Tahimik ko magtrabaho ang mga militar natin. Hindi ho mahilig sa media yan. Hindi ho mahilig sa papogi ang mga militar natin. Pero dahil sa ginawa dito, ewan ko tong NTF-ELCAC, ano nangyayari sa inyo? Sinasadya nyo bang ipahiya ang ating Vice President? Yun naman ang affidavit, dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kaming magagawa sa buong pagkakataon na yun. Di pa man tapos sa magsasalita, pinutol na agad ang pagsasalita ni Junila. Ang May nangyaring reclamation projects doon. Ang problema doon yung mga isdang mawawalan ng hanap buhay. Ang tagal po niyan, ang dami nang nasabi bago pinutol. Yun ang tunay na issue dito. Sandali, Junina. Pakinggan mo natin yung masasabi. Eto kasing ay nako, ewan ko. Eto ho yung sa NTF-ELCAC spokesperson. Eto si Edco. Edco, ano ba nangyari sa'yo? Yusek! Idea mo ba itong papapogi na to? Idea mo bang mag-epal-epal? Sa totoo lang pasensya ka na pero idea mo ba to? Tandaan ninyo, dati nga nasita na kayo eh. I mean yung NTF-ELCAC doon dahil sa mga ilang epal na opisyal doon. Eto na naman kayo. Hindi ba pwedeng magtrabaho na lang kayo ng tahimik? Huwag na kayong magagaganyan. Pinapahamak nyo ang ating mga kasundaluhan. Pinapahamak ninyo unang-una ang ating Vice Presidente na siyang pinuno niyan. Ang laking kahihiyan. Ginawa nyo ito, hinayaan nyo mangyari ito, hindi naman lang nyo pinigilan. Ikaw pala host, simula pa lang sinabi na pinutol mo na kaagad. Ang tutulog ka sa kangkungan? During that time? Hindi yung totoo. Host K, alam mo ba ibig sabihin ng host? You control what's happening
Dapat kinokontrol mo yan. Hindi ka nakatunganga. Ikaw ang umahawak ng programa. Hindi mo na dapat pinagsalita pagkatapos niya sabihin na dinukot po kami. Excuse me po, parang gagamitin po pa ata itong mukhang nilinlang mo kami, ganun. Nasyak, ano yun, tanga lang? Sabi nito ni Awit. Nasyak lang siguro yan. Hindi po pwedeng nasyak lang. Pasensya na po kayo, Yusek ha, pero palpak ho talaga ito. Palpak ho. Yan, ni Colonel Rodel de la Cruz. Ang press con, ikinasa 4 na araw matapos ilabas ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang video ng 2 environmental activist na ayon sa kanila ay tumakas daw sa grupong AKAP-ka. Kanina, mistulang binuhusan ng malamig na tubig ang mga opisyal pero nanindigang nagbalik loob sa gobyerno ang dalawa. Sila pa nga raw ang Wala. humiling na humarap sa media para Hindi ho nagbalik loob yan, sir. Strategy nila yan. Nilinlang nila kayo. Pasensya na po nilinlang ho nila kayo at hindi nyo nabasa yung plano nila. This was planned. Pinlano ng mga ulul... Sorry, hindi pala ululak. Pasensya na, pati, mali, yung expression ko lang yun. Hindi ho yun na ibig. Hindi, sa totoo lang, pinagplanuhan yan. Yung kunwari, aamin sila na kami, tapos pag naharap na yung camera, sasabihin nilang tinorture sila. Dapat na-discern na nila yan eh. Oo, tama, set up yan, sinet up sila. Hindi, kasi nga, alam nyo kung saan talaga pumalpak dito? Bakit may press con? Bakit may press briefing? Who convinced you to have a press briefing? Yun lang sa akin, sir. Bossing, Lieutenant Colonel, sir, tanong nyo, sino ang nagkumbinsi sa inyo na iharap sa media yung mga yan? Kasi as far as I know, hindi ginagawa ng ating kasundaluhan ng iharap sa media ang mga ganyan-ganyan. This is the first time siguro, isa sa mga sitwasyon na kung saan talagang hinarap pa ninyo. Honestly, as far as I remember, I don't know, correct me if I'm wrong. Pero as far as I remember, ang daming sumuko nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi nyo naman hinarap. Bakit ngayon iniharap ninyo? Ano ang purpose, sir? Sino nagkumbinsi sa inyo? Kung meron man nagkumbinsi sa inyo, pagdudahan ninyo. Baka mamaya kaanib nila yun. Tama, noon picture lang. Hindi kasi isipin nyo to ha. Tandaan ninyo, huwag nyo kakalimutan na alala ko talaga ito. Yung nakausap namin na isang radio commentator, teacher, sinabi niya kung gaano katuso ang plano ng NPA. Kinuwento niya yun. Talagang pinapasok nila ang media para ipakalat ang kanilang propaganda. Literally, pinapasok nila. Ibig sabihin, nasa plano nila ang pumapel sa media, lumabas sa media, gamitin ng national TV to promote their propaganda. Nakalimutan na po ba natin yan? Bakit to natin hinayaan silang humarap? Hindi dapat. So kung sino man, sir, Colonel, ang nagkumbinsi sa inyo na mag-epal-epal ang ito, pagdudahan nyo na, sir. Baka kaanib nila yan. Nagpapanggap lang dyan. magkalinawan. Yun nga lang, baliktad ang nangyari. Pinangahawakan namin yun kasi kung meron po Ito panoorin nyo pa yung nangyari dahil dyan, tingnan ninyo.